everyone! It's a great day today. It's another free time. We are just spending 3 remaining days dito sa Melbourne. Grabe yung boses ko, no? Kasi usually sinisipon. Very cold na kasi talaga dito sa Melbourne. So anyway, baka sabihin nyo kasi na nasa beach na naman tayo. Pero iba kasi pinuntahan natin last time dun sa Brighton Beach. So sa Brighton Beach kasi, dun kasi usually yung mga baiting boxes. But this time, dito sa St. Kilda Beach, ibang scenario. So, parang a beach experience. Isa rin naman to sa mga pinupuntahan ng mga most of the tourists na mga nagpupunta dito. And then, katabi lang nito yung Luna Park. Luna Park is actually behind. Kung gusto nyo mag-amusement park, you can also go there. Luna Park. Actually, maraming beach na ganito sa sa Sydney. Mga free beaches nila, Laguna Koji. So, I know na parang wala akong nakikita mga naliligo. I don't know kung parang swimmable naman tong beach na ito. Kasi malakas ang alon niya. I'm not sure kung hindi naman siya malamig kapag hindi winter season. Pero huwag na natin i-try. Hindi naman tayo nagpunta dito para beach or lumangoy, mag-swim. We're just here lang to experience the place. And it's already 8 in the morning. And it's a sunny day today. So kung gusto mo lang usually mag-relax, mag-chillax, ayan, you can go here. Meron din naman sila usually dito mga restaurants and cafes. Nagka-coffee ka dyan. Nagmo-moment ka dyan sa tabi. So, ang dami ko ngayon sinasabi. But anyway, marami pa tayong pupuntahan for today's video. So, hopefully, we enjoy more. Ayan, kasi kahapon I enjoyed a lot sa snow experience natin sa Mount Buller. And it is a one-of-a-kind experience. So, ang dami kong one-of-a-kind experience, no? Pero, another memory yun for me. So, hopefully, marami pa tayong mga snow experience from the other countries. So, yun lang. And dito sa St. Kilda, sarap lang mag-morning strolling dito, no? Yung gusto mo lang mag-relax, mag-chill. Lamig. Actually, wala nga masyadong nagpupunta pa ngayon. Siguro dahil maaga pa naman. Kasi sabi ko nga, it's just like around 8 o'clock in the morning. Yan! It's a great morning, guys. Parang meron silang ganitong oval area. Pwede kang mag-view ng kabuuan ng St. Kilda Beach. And then sa likod natin, nandito usually yung mga hotels, yung Luna Park, and then other mga cafes and restaurants. So, hindi naman tayo usually magkakape dito or magkakain because we're just having a morning chill lang dito. Ma-experience man lang natin kahit paano si St. Kilda. We're already bucket checklist na naman tayo for today. So, marami pa tayong pupuntahan. I know. So, ayan. Let's go na. Luna Park is another amusement park dito sa Melbourne. Ayan, malapit lang siya sa St. Kilda Beach. So for sure, yung mga kids na kasama nyo, mag-e-enjoy dito sa Luna Park na ito. Nandito tayo sa Royal Exhibition Building and Carlton Gardens. Okay guys, so while we are enjoying ourselves here in Melbourne, so it's our free day today. So mostly na mga pupuntahan natin is mga free parks and mga museums and yung mga lugar pa na hindi pa natin napupuntahan dito sa Melbourne nung nag-free day tayo nung first day. So nandito tayo ngayon sa Carlton's Garden. So this is another free park here in Melbourne. So we're just going to have a picture dito sa exhibition building nila since this building is actually one of oldest building na meron dito sa Melbourne. And it's a good thing na we get a chance to see yung mismong building para naman kahit papano
ma-feel natin na nasa Melbourne talaga tayo. Kung saan, ito yung one of the oldest na buildings na meron dito sa Melbourne. So, this is another attraction here in Melbourne na talagang pag nandito ka, usually is masasabi mong we already experienced talaga yung city ng Melbourne. So, ang ganda rin pala usually magpunta dito no, sa Carlton's Garden. Kasi napakatahimik niya. Ang dami kasi natin pinuntahan. Pero kanina kasi, we enjoy ourselves. And right now, we are here. And isa nice lang na we get stroll lang dito sa mismong lugar. Ng garden. So guys, for those of you na hindi pa alam, tram zone, wherein you can, pero outside the free tram zone, usually, kailangan yung mag-tap ng Myki card, which is, of course, needed, kasi syempre, we are only here, dahil nakikigamit tayo usually ng kanilang public transport. So, very convenient naman ang public transport nila dito. So, good thing na lang meron silang mga free tram zone kasi this is also within the area. So, kahit papaano is nakaka-less tayo ng gastos sa mga transport fare. So, guys, we are now going to the Fitzroy Gardens and sa Collingwood. So, naglalakad tayo going there. Napakagandang simbahan. Which is parang nasa Europe. Let's have a picture over here. Welcome guys to Fitzroy Gardens. So guys, right now, nandito tayo sa Fitzroy Garden. And we're just chilling out here since most of our days sa chill park. Usually, yung mga free parks nila dito sa Melbourne. And so happy na makakita ng mga ganitong parks dito sa Melbourne. Yun guys, we just witness yung St. Patrick's Cathedral dito sa Melbourne. So good thing at tayo, no, at least nakapag pray for a while. For us to give us more blessings, of course, at mas marami pang travel trips ang ating mapuntahan. So, next stop na tayo guys for the other attractions. May nangyayari pa yatang welga or parang dito, rally. Dito sa harap ng Parliament House. Guys, meron pa yatang nangyayari. Comrades, my name's Claire O'Brien, and can I just say what an incredible privilege and honour it is to be standing with you here today. Nandito tayo sa kahabaan ng Fitzroy and Collingwood Street. Titingnan natin kung ano yung lugar na ito. Since this is actually part of the itinerary or ng trip na sinasuggest usually na pwedeng puntahan dito sa Melbourne. So this is just like a main of all shops and restaurants here na may mga street arts and cafes. So ngayon is pinuntahan lang naman natin siya just to see and to look around with here. Which is kind of sarap. Actually, you just need to get lang kung ano yung order mo and then you just need to select lang dito sa parang monitor nila kung ano yung usually makakainin mo. So, tikman natin kung masarap. As for now, we have this it's a bright Thursday afternoon. Kanila na Japanese restaurant. Grabe, nandito lang sa harapan Panalo. Grabe. Ang sarap niya, guys. One of the best na Japanese na sa Melbourne. Guys, nandito ulit tayo sa may bridge. Yan. So, papunta tayo ngayon sa may
Okay, in the Art Center of Melbourne. Katabi lang siya usually ng National Gallery of Victoria. So mamaya, papasok tayo dyan. And we are also here in the NGV, National Gallery of Victoria. So, check natin kung anong meron dito sa loob para sa mga free museums nila dito sa Melbourne. Okay guys, we're now here inside the NGV. And we are now filming for some actions here inside. So, nasa ano tayo? Historical mga arts. And then, magkakaroon yan ng evolution. So guys, meron silang mga arts na mga sinauna, nagpapakita ng mga sinaunang mga arts at yung mga kagamitan noon until sa present day. Kaya kapag usually mahilig ka rin talaga sa mga arts and mga museum is usually talagang ma-enjoy mo to. The evolution of the fashion from the 18th century until today's century. Grabe guys, no? Sa mga museum nila, na meron silang mga ganitong klaseng mga fashion as well, ng arts, na usually kung gano'n yung evolution ng ng ating fashion industry sa iba-ibang mga iba-ibang lugar international. Ito pala guys, more of mga religious arts yung mga nandito. Ayan. So meron silang mga images ng mga ribulto normally sa mga simbahan. This one guys is the Queen Victoria Gardens. Ayan. For now, nakatapos na tayo ng isang museum. So, hindi ko lang actually pinakita yung mga video sa loob ng museum kasi bawal siya usually yung mga videos na tulad ng mga ganito. No? Hope you, pag nagpunta kayo dito, normally sa NGV, is just showcase lang naman normally yung mga nakaraang history ng mga ginagamit or mga arts or anything na meron nung mga sinauna until now up to the present na mga arts na meron tayo. So, parang evolution siya of arts ng mga dati, no, until now. Kinaganda or yung development ng ating mga arts mula noon hanggang ngayon. And then they also have like yung mga arts globally or internationally na from Asian and also mga British arts. That is why parang nakaka-which is ang tawag nila dito ay Queen Victoria Gardens. Pero meron pa tayong gardens na pupuntahan which is yung Royal Botanical Gardens. So for every state na pinuntahan natin from Australia, meron silang mga Royal Botanical Gardens from Sydney to Hobart and now in Melbourne. Yung mga Royal Botanicals nila dito. So for now, nandito tayo sa Shrine of Remembrance. So sa likod ko, ito na yung parang libingan ng mga heroes na sinasabi nila na mga nakipaglaban during war. So ito yung parang mausoleo nila for them to pay tribute para sa mga bayani nila dito sa Melbourne. So usually itong Shrine of Remembrance nila parang katumbas ito normally ng Luneta natin sa Manila, no? So parang ganito rin yung feel niya. So parang meron siyang isang malaking bantayog dito sa gilid and then meron siyang mausoleo dito sa gilid. Tapos, normally, yung mga turista ay umaakyat mismo doon sa taas ng mausoleo just to see the whole view ng city naman ng Melbourne. Guys, you know what? Just to say lang, since nanggaling na rin ako usually last time sa Sydney, comparing lang regarding about sa city ni Sydney tsaka ni Melbourne,
usually lamang si Sydney regarding about in terms of the view, the look, and sabihin na natin yung aesthetic pagdating sa city. Kasi usually nandun yung mga cruises, nandun yung opera house, nandun din yung mostly yung talagang mga modern museums and everything. Talagang kala mo city talaga siya. So very modern and medyo mas malinis siya comparing kay Melbourne. Alam, mga pwede kang pumunta sa mga different places from the countryside ng Melbourne. So, pwede kang makapunta sa mga maraming lugar, like sa Great Ocean Road, yung mga penguins, marami silang mga natural resources. So, I think yun yung normally ikinalamang ni Melbourne comparing kay Sydney. So, between the two naman, of course, talagang it's a must, lalo na pagpupunta ka dito sa Australia, na both, at least, if you are given a year of visa sa Australia, syempre, if you have budget naman, why not na mag-travel ka rin naman para ma-experience mo yung both cities. So guys, for now, nandito tayo sa Federation Square. So sumaglit lang tayo dito just to have a glimpse of the place. And then, nandito na rin tayo malapit sa Flinders Station and then sa St. Paul Cathedrals. So magkakalapit lang siya guys. Normally, nandito lang siya sa isang area. So we will just have here for a few minutes para magpa-picture. Guys, take a look of the Melbourne Central. For now, sumaglit tayo dito sa Melbourne Central. So, ito na usually yung parang mga lane nila na mga maraming mga shopping malls and everything. Shops, cafes and restaurants. So, we're just here para to check out kung anong meron dito. And that's it, Pansit, para sa ating today's trip sa Melbourne. Though we still have another day to spend sa city, pero for sure, mamimiss ko ang pagstay ko dito sa Melbourne. More trips pa tayo, dito lang yan sa aking travel adventure. Bye!